Naata karon diri no, kay maayo pud ni nga ipaabot po ni tatay sa tuwa no. Pinapunta tayo dito, pinapunta talaga tayo dito para po sa mga awareness pa mga magulang. Kasi po marami pong nag-chat sa atin, marami tayong mga followers nagtatanong kung ano po ang dapat po daw maganda na gawin po kasi yung mga anak po nila nagkakasakit no. Kahit pa pinapainom po ng gamot, ito lang po talaga yung ipapaabot ni kaibigan nating Adwindi. Tay, pwede po niyo ipaabot tayo sa mga magulang nito para po maingatan yung mga bata kung saan po dapat nadalhin. Ang sabi ni tatay guys, sa lahat po ng mga magulang ngayon, kung sino man po yung nakaranas na mayroong mga anak dyan, nagkakaedad ng 1 year old, 8 months, at saka 12 years old, kung mayroon pong mga karamdaman po na nasasagupa po ng pamilya po ninyo ngayon tulad po ng mga lagnat na mataas no, huwag po natin baliwalain ha. Sabi po ni tatay, dapat po talaga dalhin po agad sa doktor. At saka kung mayroon man pong mga pamamaraan na para hindi po umabot sa convulsion sa anak ninyo, dapat po kung medyo mainit na talaga, dapat po lagi pong basain po yung katawan no, yung malalamig po na tubig para hindi po umabot sa convulsion. Salamat po sa ano taya sa paabot po nyo, napakaganda po talaga yung topic natin dito kasi marami po ngayon na nakaranas po dito dahil po lalo na pag bagyo guys no, kasi kanang hinungaw gud sa hangin no, mga virus pang kundalaan na kadalasan po o magpuan jud siya, mag-trigger jud ang mga bata karon lalo na po sa panahon diba, medyo di na maganda yung climate change natin kasi nagpabago-bago, may init, may ulan, kaya yun po talaga napakaganda po yung tinuturo ni kaibigan. Kaya tay, ulitin natin para mapaabot po natin ng maayos. Dapat po daw guys no, kung umabot po yung lagnat sa 24 hours, dapat po talaga wag na lang hintayin na mas lumala pa, dapat po talaga nadadalhin na po sa doktor para ipa-check up talaga yung mga anak ninyo. Wag po kayong pupunta sa mga albularyo. Oo, hindi naman po yan pwede sa albularyo ha. Dapat po talaga doktor po talaga yung unahin. Sa lahat po ng mga nag-order sa atin ha, kung ano man po yung mga karamdaman po ninyo, before po kayo order po sa mga albularyo ng mga inumin na herbal, dapat po magpa-check up muna kayo sa doktor ha. Kasi hindi po natin pangunahan yung doktor kasi sila po yung talaga yung nakakaalam. Kaya sabi ni tatay, wag po natin baliwalain yung mga karamdaman po ng ating mga anak para hindi tayo mahuli. Kasi sayang po talaga yung buhay. Lalo na po ngayon ay napakadelikado na po ngayon yung mga karamdaman. Napakahirap kasi painumin po ninyo ng mga gamot no, galing sa pharmacy. Kapag hindi naman po ninyo pina-check up, na kayo na lang po talaga kadalasan ngayon no, kapag yung mga magulang nagkasakit po yung mga anak, hindi na pinapa-check up kundi agad bili na po ng mga gamot kasi na-experience na po siguro nila na ito yung dapat na ipainom. Pero mas maganda po talaga yung sinabi ni tatay dito no, ipa-check up po talaga kasi ang dinggi daw, dili yun daw na pwede na baliwalain. Salamat po talaga taya. Salamat po tay. Oh, sabi po ni Tata Guys, napakalaking tulong po talaga yung pagpapa-check up sa doktor. Kasi sila po talaga yung nakakaalam kung ano po ang dapat gawin no. Kasi mahirap po kung experience lang ninyo, kung ano man yung naranasan po inyo noon na pagpainom po ninyo. Kasi minsan po ay pinapainom po natin yung mga minsan po ay nadala no, naging okay. Pero ngayon mahirap po talaga kung sarili mong kaalaman po talaga yung inaano po ninyo. Dapat po talaga kasi nais lang po ni tatay na hindi kayo masaktan sa huli. Kasi yung buhay ng tao ay hindi na po, walang replyan eh. At saka pagdating po sa New Year ngayong December ay maganda po yung pagsalubong natin. Huwag po ninyong sayangin yung buhay at saka
wag ninyong panghinayangan po yung pera na magastos po nyo sa hospital kasi grabe talaga, malaking tulong po talaga. Sino man po yung mga magulang dyan na nakaranas nito, dapat po talaga gagawin po natin yung ipinapaabot po ng ating kaibigan na duwende. Kung sino man po yung nagtanaw sa amuwa nga puro pang babas, wala po kami magawa dyan. Basta yung mga ginagawa po namin ay nakakabuti, yun po talaga yung ipapaabot po namin. Kaya napapasalamat po kami sa mga kaibigan po nating duwende dahil po ay lagi po silang andyan, no? Wala man si kaibigan natin na duwending linyo, pero nandito po yung mag-ama, no? Laging sunod sa anumang mga katalungan po ninyo. So, lagi po natin ipinapaabot. Dapat ngayon mag-ingat, lalo na sa bagyo, no? Ingat din po kayo, ha, kasi meron naman pong bagyo tayo na nabuo na naman. Sana po ay, meron man tayo mga subscriber dyan. Sana po, no, ipagdasal po natin yung iba na yung mga tinatamaan po ngayon ng bagyo. Nakakaawa po kasi minsan dinubli pa, gibalik-balikan lagi tayo. Oo nga, tama po kayo tay. Dapat po talaga na wala talaga tayong imposible kung manalig tayo at magdasal po tayo sa Panginoon para po ay mailigtas po tayo sa kapahamakan. Kasi yung mga pagsubok talaga guys, di po talaga yan mawawala sa buhay natin, no? Kakambal na po natin yan, no? Pero dapat po magdasal po tayo. Sabi ni tatay, yung pagdadasal po na kung meron man tayo mga problema ay na maibigay po ng Panginoon, dapat po talaga na makakaya po natin. Yung po talaga yung natin ipagdasal. Wag po sana tayo bigyan po ng mga problema na sobrang bigat na hindi natin kayanin na yung iba. No, wag po kayong isip ng mga yung buhay po ninyo na porket may problema kayo, yun na po ang yung solusyon. Hindi po yan solusyon, mas lalo pang malala. Tay, malapit na po tayong magtatapos dito tay kasi meron pa akong pupuntahan ngayon. Ipaabot na lang natin yung kung meron pa kang ipaabot karon. Oo guys, nagpapasalamat po daw si Tatay Soto kung ano man po talaga yung mga pagmamahal po daw ninyo kay kaibigan duwending ninyo. Sana po daw ay ganoon din po sa kanila kasi po kung ano man po ang nagawa daw ni kaibigan nating duwende dito sa kabutihan po sa atin dito sa mundo, no? Ganoon din po yung gagawin po nila, no? Kasi po mahal po nila tayo. Kaya mayroon po nag-comment kung bakit po daw ako naniwala sa duwende, no? Sabi po ni kaibigan, hindi, wag po kayong umasa sa elemento, no? Doon po kayo sa Panginoon talaga o tumawag. Yung sa kanila lang po ay ang pagmamahal po nila ay ipinapakita lang po nila sa atin, at saka yung mga ipapaabot po na nakakabuti na hindi pa na bigyan po yung iba ng idea kung paano gawin para makaiwas po tayo sa mga kapahamakan. Yun lang po ipapat. Hindi naman po sila nagsabi po yung mga duwende na dasalan mo po kami, no. Yun lang po yung nag-comment po sa atin. Pasensya na po, hindi po ako nagtitiwala po sa duwende kundi sa Diyos po. Yun po, kasi yung mga paabot po ng mga duwende ay kung ano man po yung maganda, yun lang po talaga yung ipapaabot namin. Wala po kaming sinasabi na sambahin po ninyo mga duwende.